Hello guys, magandang araw po sa inyo. Si Bossing Busut. By the way, magbibigay po ako sa inyo ng konting kaalaman regarding po kung bakit nagkakaroon ng mga fault o kaya yung mga check engine sa mga sasakyan, guys. Ang kadalasang ginagawa pagka may mga check engine, minsan rine-reset nila sa pamamagitan ng pagtanggal ng terminal ng battery, negative and positive, mga guys. Yun po yung mga pamamaraan na the way para ma-reset ng mga check engine, mga guys. At pangalawa, mga guys, isa pang mga pagdetect ng para matanggal lang yung check engine. Yun yung tinatanggal nila yung mga fuse. Fuse para tinatanggal nila. Tapos mga isang oras at sinasalpak nila yung fuse doon sa kwan. Tapos pangatlo pang isang pamamaraan pa, mga guys, tinatanggal nila yung connector doon sa ECM o kaya yung ECU. Yun, isa pa. Tapos tinatanggal nila yung connector doon, dalawa yun eh. Tapos tinatanggal nila siguro mga 6 na oras ganon. Tapos sinasalpak. Pagka nagawa na ganon, na-reset na, babalik agad. Pero ang tanong, lahat ng mga ginawa ng paraan na para matanggal yung check engine, mga guys. Ang isa pang pamamaraan para matanggal po yung check engine ay dapat doon sa may throttle body na po yun. Yun pong throttle body, meron pong tinatawag nila na TPS, ang TPS doon sa throttle body. Yung TPS, yun yung nagmumula doon sa connector papunta doon sa air intake at tapos doon sa map sensor, mga guys. Yun po yung pamamaraan. Saka isa pa, mga guys, kung halimbawa nagawa na lahat tapos ini-start, bumabalik habang ini-start, umaandar, tapos biglang lumalabas po yun. Ganon, mga guys. Hindi sa atin, hindi na luma o bagay na kapag lumalabas yung check engine. Yung check engine, mga guys, na lumalabas doon sa dashboard ng sasakyan, mga guys, minsan nawawala, minsan lumilitaw. May ilaw na kulay orange, mga ganon, o kaya yung yellow. Kapag bumabalik po yung maganon, mga guys, kahit reset natin lahat, na-reset na lahat, tapos biglang umaandar, tapos biglang umilaw, ang problema po doon, yung throttle body po yun. Kailangan pong palitan po yung TPS ang tinatawag. Pagka sa mga electric o kaya sa mga yung manual, iba po yun. Yung mga bagay na throttle body, yung sa mga gasolina, mga kwan ngayon, nakakonect na po dun sa, nagbibigay na siya ng power papunta dun sa ECM, yung mga guys. At saka isa pa po, guys, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng throttle body o kaya ano mga dapat nating gawin. Yan, kapag nag-check engine na, mga guys,
kung pabalik-balik, habang umaandar, bumabalik, ang isa pong tignan nyo lagi, yung throttle body nyo mga guys. Papakita ko po sa inyo mga guys. Ito po yung throttle body guys. Ito. Ito yung throttle body guys. Ito. Itong ganitong throttle body. Ito sa sasakyan na, ito yung model sasakyan na Kia Sedona B6 yan. Itong throttle body guys, kung bakit nagkakaroon ng check engine, ito po yung ito po yung problema. Itong buo na to, ito. Ang tawag to guys, TPS. Ito po yung nagbibigay ng power pag in-start, pag in-on mo. Ito yung pag nire-rev mo yung silinyador mga guys. Yan, ito po yun. Dito po siya manggagaling. Pag in-start mo yon, magsisimula sa battery, starter, tapos papunta doon sa ignition coil. Tapos ito po nagbibigay ng power ng spark plug papunta doon. Siya yung habang umaandar, yung spark plug naman, siya yung nagmi-mix doon. Yung power, siya nagbibigay ng circuit. Yan, mga circuit niya. Ito guys, ito yung tawag na TPS. Ito po yung problema. Pagka umiilaw na po yung check engine natin, ito po ang problema, itong buo na to. Ito guys, ito. Itong nabuo. At saka ito, sa likod, ito naman yung motor niya. Pag binaklas mo to, meron kayong makikitang dynamo. Kumbaga yung sa loob, pag binaklas nyo to, meron siyang parang battery dun sa loob. Dito, ito po. Guys, kung ako ay guys, isa pang idea regarding dito, kailangan laging malinis po itong loob. Kapag malinis po yung loob guys, dito, maganda po yung andar ng sasakyan, pino. At saka isa pa, at saka ang kagandahan pa dito, pag malinis to, hindi siya nagkakaroon ng carbon na kapag halimbawa yung mga pagka marumi na to, ang problema po yung mga guys, hindi siya nakapagbibigay ng power. Yun mga guys, meron pang term na ginagamit, hindi ko na matandaan kasi nasa kwan ko na eh. Kasi pagka marumi po to guys, hindi makakasingaw at marumi ang buga ng muffler. Kailangan malinis to. Ang paglilinis lagi dito guys, every 300,000 miles or 300 kilometro ang paglilinis para hindi marumi, magkaroon ng carbon mga guys. Yan. Ito guys. Ito yung throttle body. Dapat malinis to. Ito although pwede pang gamitin to guys. Papalitan lang ito. Pero sa totoo lang mga guys, advice ko lang, kapag nagkakaroon ng check engine ng kanyo guys, yung iba rine-repair. Totoo yun, rine-repair mga guys. Nire-repair. Kasi pag yung iba na rine-repair, okay, pero hindi nyo po masabi kung kailan masisira yung sasakyan mga guys. Yun yung advice ko sa inyo. Mas bali kung halimbawa, kung nagkakaroon ng problema, palitan nyo na po na buo ng
buong piyesa na ganito. Huwag na yung halimbawa pag yung mekaniko na nagsasabi na pwede pang gawin ng paraan. Totoo, pwede pang gawin ng paraan. Pero mas maganda pa rin na buo na ang ipakabit nyo. Kasi kung ire-repair nyo, kung halimbawa, kapag malayo kayo, pumupunta kayo sa ibang lugar, tapos hindi nyo alam kung ano yung mga problema dito sa throttle body, oo, napalitan na, naayos na, pero yun nga ang tinatawag nila na yung warranty ang tawag. Kasi hindi mo masasabi kung hanggang kailan tatagal yung throttle body pagka repair mo to. Yung iba na repair, tama po yun. Yung iba nagtitipid. Pero mas maganda na buo na lang po ang kanyo bilin. Saka nyo sasalpak para hindi na kayo magpo-problema. Kasi pagka bago yung kanyo, sigurado tatagal at ilang taon nyo bago nyo palitan mga guys. Kaya sa akin, kung ako, pagka halimbawa yung iba nagtitipid daw, andun na po tayo mga guys. Pag nagtitipid tayo, oo, tama po yun. Pero kung lagi-lagi nyo po gagamitin, mas bale bumili po kayo ng bago kaysa yung paparepair nyo mga ilang buwan, hindi nyo alam, masisira o di gagastos din po kayo. So yun po yung advice ko po sa inyo, na maging awareness po tayo, o kaya para hindi tayo mapagastos. Mas bali na bumili na lang kayo ng bagong ganito at saka sasalpak nyo na lang. At least hindi na po kayo mag-worried at hindi na kayo mag-aalala kung kailan. Kasi pagka bumili kayo ng bago, tatagal. Depende lang kasi sa paggamit ng sasakyan mga guys. Kasi ako guys, pinalitan ko kasi nagkakaroon ng fault ang tawag yan, yung mga problema. Kasi dito guys, malalayo ang biyahe. Pagka may sira, hindi na pwedeng, ang totoo mga guys, ang realidad sa buhay, sa panong ito, kung gagamitin nyo rin po, mas bale bumili na lang kayo ng bago. Kasi kung malalayo man yung binabiyahe nyo, kung malalayo yung mga biyahe nyo, kailangan palitan nyo na lang pong buo para hindi na po kayo magproblema at hindi po kayo masiraan sa daan. Yun lang po yung isi-share ko po, si Bossing Busot, at bumabati sa inyo na magandang araw, at nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng ideya kung ano yung dapat nyong gawin sa mga sasakyan nyo. Isi-share ko lang po sa inyo yung mga dapat na malaman nyo, kahit sabihin natin na yung iba may alam din sa sasakyan at yung iba wala. At least ako, nakapagbigay po ako sa inyo ng ideya kung ano yung dapat nyo gawin sa mga sasakyan nyo. Yan, si Bossing Busot, ang maging maayos, ligtas ang gagawin nyo sa mga sasakyan nyo. Kailangan lagi nyo po i-maintain. Yun lang po yun mga guys. At saka thank you sa pakikinig o panonood nyo sa akin. At least nakapagbigay po ako sa inyo ng ideya kahit papano, na yung ibang walang ideya, at least alam niya na kung anong dapat gagawin mga sasakyan. Thank you. Please subscribe and like naman po dyan sa YouTube channel ko po, para makapagbigay at makapag-share ako sa inyo. Bye-bye!